Maggie POV. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sabay-sabay na kumanta ang mga bata, maski ang mga matatanda para sa unang kaarawan ng aming bunso na si Cassius. Napagkasunduan na ring isabay ang ika-5 taon ni Mickey, dahil 2 days lang ang agwat ng kanilang birthday. At dahil saktong Sunday ngayon, ay marami ang mga invited. Mga classmates nito sa kindergarten, at mga family friends. Kasama din ang aking mga kaibigan, na halos lahat ay may mga hawak ng mga baby, si Lily na malapit na ring manganak. Puwera na lang kay Max na ngayon ay asawa na si Knight. Blow the candle baby Cassius and Ate Mickey. Halos lahat ay sabay-sabay na nagsalita, para sa pag-iipan na kandila. Hawak ito ng kanyang daddy, dahil nang alay na ako sa pagkarga sa aming baby, dahil sa laki at napakabigat nito. Habang nakatayo sa upuan si Mickey, at nakaalalay ako sa kanyang likuran. Nilapit ni Martin si Cassius sa napakalaki, at 5 layer na cakes. Justice League pa nga ang theme, kaya lahat ng mga bata ay naka-costume ng kanilang favorite hero. Habang si Mickey ay naka-Wonder Woman, at si Baby Cassius ay naka-Captain America. Naunang mag-blow si Mickey, at nagpalakpakan ang lahat, puwera na lang kay Baby Cassius. Hindi makaihip ng maayos si Cassius, dahil nakanguso lamang ito, at imbes na pabuga ng hanggi, ay parang gustong humalik ang itsura nito. Baby Cassius can't blow mommy. Sigaw ni Mickey na nakakunot ang noo. Hindi pa siya marunong Ate Mickey. Then I'll blow it. Move aside daddy and I will take his place, pang-uutos nito sa kanyang daddy. Narinig namin ang ilang nagtawanan. Nagulat na lamang kami nang pumalaho ng iyak si Baby Cassius, nang i-blow ni Mickey ang kanyang candle. Mom blow, sigaw na iyak ni Cassius. You're so bagal kasi Cassius, salubong pa rin ang mga kilay nito, at nakatingin sa kanyang kapatid. Blow, blow, paulit-ulit na salita ni Cassius kahit umiiyak. Nagkatinginan na lamang kami ni Martin, at na-stress ng kunti. Tinapik-tapik naman ni Martin ang likod ng aming bunso, at nilambing-lambing. Okay, let's start our party. Habang kumakain ang lahat, kukuha ako ng ilang representative para sa gagawin nating palaro. Mabuti na lamang to the rescue ang MC, na aming kinuha mula sa organizer ng party. Kaya natuon ang lahat ng atensyon. Masayang-masaya ang lahat ng aming bisita, lalo na sa mga bata na talaga namang nag-enjoy sa mga pa-games. May mga playground pa kasing pinalagay si Martin, para lalong matuwa ang mga bata. Maski ang matatanda ay nakikisali na rin, lalo na at may mga prizes pa. Wala pang 7:00 ng gabi, ay nagsiuwian na ang ibang mga bisita. Lalo na sa mga may anak na maliliit. Ang mga kaibigan ko, na may mga sanggol ay nauna na ring umuwi, lalo na at masyadong protective ang kani-kanilang mga asawa. Ang natira na lamang sa mga kaibigan ni Martin ay si Leandro, dahil andito ang kapatid ko na si Candy. Ang mag-asawang si Max at Knight, si Thunder at Mayor Ezekiel at si Adam. Kasama ng mga ito ang kanilang big boss, at ang bunsong anak nito na si Ark. Ngayon ko lamang ulit nakita ang mga ito, matapos nang kami ay ikasal ni Martin. Nasa malaking table sila, para mag-inuman kasama si Daddy Miguel at Papa Casiano. Mickey halika na, tawag ko sa aming anak para, ito ay makapagpahinga na, dahil sa walang tigil nitong kakalaro sa kanyang mga kaibigan. Karga ni Max si Baby Cassius, at nauna nang umakyat sa itaas, dahil nakatulog na ito sa kanyang kandungan. Sa tingin ko ay gusto na rin magkaanak ni Max, dahil siya na lamang sa aming magkakaibigan ang wala pa, lalo na at kasal na ito kay Knight, na kanyang biggest enemy turned to lovers. Mickey, lumapit na ako dito, dahil parang walang naririnig mula sa akin. Nakatayo kasi ito at nakahawak sa lelayan, ng nakaupo na bunsong anak ni Big Boss, si Ark Felix. Mukhang ginugulo nito ang tahimik na nakaupo, at busy sa hawak na cellphone. Please, paulit-ulit na salita ni Mickey kay Ark. Anak, anong ginagawa mo kay Kuya Ark? Don't disturb him. Say goodbye to him, because you will sleep soon. Mabilis na napalingon sa akin si Mickey, at masama ang mukha. No mommy, he is not my kuya. We are not related. Anak ng tinapa.
Mukhang mapapalaban na naman ako sa makulit kong anak. Nakita ko na napasulyap sa akin si Ark, ngunit hindi naman nagsalita. Then magpaalam ka na Mickey. Kailangan mo nang mag-shower. Pawis ka na, loko hinaplos ko ang noo nito, na may kunting pawis. Mabilis na napailing ito. I will go with you mommy, if he answer me. Napatikos ang aking kilay. You should marry me Ark Felix. Yes or no? Pang-uutos ni Mickey, habang seryoso ang mukha na nakatingala kay Ark. Para itong matandang may alam, dahil sa pinagsasabi. Diyos mio anak, anong pinagsasabi mo? Saan mo nalaman ang mga salitang iyan? Noindang kong tanong dito. Hindi ako nito pinansin, bagkus ay hinawakan ang maliliit na magkabilang kamay ni Mickey ang braso ng lalaki, at niyugyug ng husto. Yes or no? What? Kunot noong tanong ni Ark. Paulit-ulit ka naman. You marry me okay? Yes or no? Oh I think it's a yes. Because I'm a girl and I'm so beautiful, mapagmalaking pagkakasabi ni Mickey. Napahilot na lamang ako sa aking noo. 5 taon pa lang itong anak ko, pero kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig. Ito na ata ang resulta sa pagiging spoiled nito, dahil sa kanyang daddy. Kasama pa ng kanyang mamila at dadalo. Wag naman sana maging ganito si Baby Cassius, at baka mamuti agad ang aking mga buhok sa konsumisyon. Hinhila ko na ang makulit na si Mickey, at nakakahiya naman kay Ark na malaking tao pa naman kahit 17 years old pa lang. Binata na ito at baka nga may girlfriend na ito, dahil ganun naman talaga ang mga kabataan ngayon. Dagdagan pa na ang gwapong mukha nito, na tiyak mapapalingon ang kababaihan dito. Kahit mukha itong masungit, maski ako ay napahanga sa kagwapuhan nito, kaya siguro ganun na lamang ito kulitin ni Mickey. Tara na Mickey. Uuwi na rin sila mamaya. Kaya magpaalam ka na, hinawakan ko ng mariin ang kanang braso ng bulilit. Ngunit masiyadong matigas ito, ay nagpupumiglas sa akin. I don't. He should answer me mommy, or else I will cry forever. Matinis ang boses nito, na kinalingon nila Martin at ng kanyang mga kasamahan sa table. Mickey, behave okay. Come on, mahinahon kong salita. Napatingin ako sa binata. Pasensya na at masyadong makulit si Mickey, hingi kong pasensya kay Ark. It's okay tita, no worries I can handle it, baritonong boses nito. Tere na Mickey, muli kong hinawakan si Mickey. No, mommy, mariing iling nito. Say yes to me that you should marry me, mariing pang-uutos nito sa binata. Ngunit nakatingin lamang ito sa paslit, at para bang ina-arek ang bawat salita nito. You should take a rest Mickey, sumagot ito kay Mickey. Yes or no, si Mickey. Yes, sagot ni Ark. Nagulat ako sa sagot ng binata. Ngunit mukhang tama lamang ang ginawa nito, para lang magtigil ang batang makulit. Yehey, mommy he marry me soon, pagbibida nito sa akin na tuwang-tuwa. Okay Terena, humawak ako sa maliit nitong kamay. Okay but wait mommy, bumitaw muna ito sa akin, at mabilis na lumapit kay Ark. Halos mapanganga ako, nang sumunod na pangyayari. Ngumuso si Mickey, at hinalikan ng may tunog sa pisngi si Ark Felix. Maski ang binata ay na-shock. Bye-bye. Sabay kaway ni Mickey kay Ark, at ito na mismo ang humawak sa aking kamay. Napatulala na lamang ako, habang naglalakad kami paakyat sa aming kwarto. Hindi na lamang ako nagsalita pang muli, at baka masira ang magandang mood ng batang ito. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ang lahat ng nangyayari sa aming buhay ay masasabi kong maayos. Bumalik na sa pagiging CEO si Martin, na ngayon ay masipag ng magtrabaho, at palaging on time kung umuwi. Palagi itong sabik umuwi, dahil palaging nakaabang sa malaking pintuan ang mga batang paslit. Bumalik na ng ibang bansa ang aking in-laws, dahil doon talaga sila nakatira. Pero madalas naman silang makipag-video call, lalo na kung tungkol ito sa mga apo. Habang si Agatha naman ay kinukulit ako na ipasok na sa madalang si Mickey. Ang kaso ayaw naman ni Martin. Ang lakas nitong makatanggi. Lalo pa at bata pa naman daw si Mickey, kaya huwag daw muna sa maraming tao ni-expose. Si Mama at Papa naman ay maayos na ang kalagayan sa probinsya,
hindi na rin kailangan magsaka ni Papa sa aming farm, dahil tinulungan ito ni Martin at Leandro, makakuha ng maraming tauhan. Nakakahiyaman ngunit pinaayos din nila ang aming lumang bahay. Pina-renovation nila ang aming bahay, na ngayon ay nasa 4th floor, ang aming gate na sobra ng kinakalawang, ay ngayon ay napalitan na. Kaya sobrang thankful ako sa dalawang iyon. Habang going strong pa rin si Candy at Leandro. Kasha stop it. Malakas na tinig ni Mickey sa kanyang kapatid. Napalingon ako sa mga ito, andito kami ngayon sa malaking living room, at nanunood ng paboritong cartoons ni Mickey. Nakaupo ako sa malaki at malambot na sofa, habang si Mickey naman ay nakasalampak na nakaupo sa mabalahibong carpet, habang nagkalat sa glass table ang napakaraming crayons, at coloring book. Nakigaya naman si Kasha sa kanyang ate Mickey. Kolo, Mommy? Nakikiusap ang mga mata ni Cassius na nakatingin sa akin. Gustong-gusto nito ang coloring book ng kanyang ate Mickey. Borrow mo naman si baby Cassius natin ate Mickey. No mommy, the last time I gave my books. Pinunit niya po mommy, nakanguso nitong sumbong. Napapout na lamang si Cassius, at mukhang iiyak na dahil biglang namula ang ilong nito, at nanubig ang mga mata. Marami ka naman yan, isa lang pahiramin mo. Mariing umiling ito. No I don't. Sa sinabi nito ay bigla ba namang pumalaho nang iyak ang kanyang kapatid. Nakokonsumi akong lumapit dito at kinarga. It's okay. Watch na lang tayo Cocomelon. Pag-aalo ko sa maliit. No. Hiyaw na iyak nito. Nasa kalagitnaan ng pag-iyak si Cassius, nang marinig namin ang boses ng aming hinihintay si Daddy Martin. Hello my lovely children, hi to my beautiful wife. Daddy, malakas na tili ni Mickey, at patakbong sumugod sa kanyang daddy. Hinagis ni Martin ang dala niyang office bag, at lumipad na lamang iyon sa kung saan. Mabilis naman nitong kinarga ang aming anak. At pinugpog ng halik. Daddy, kamakaway ang dalawang kamay ni baby Cassius, na gusto ding magpakarga. Malalaking hakbang na lumapit si Martin sa amin, kahit ba karga nito si Mickey. Hinalikan nito sa ulo at pisngi ang aming bunso. At sa akin naman ay bumaba naman ang mukha nito, para halikan ako sa aking labi. This lips is my cure. Mapungay na mga mata na tumingin sa aking mga mata si Martin. Nakaramdam naman ako ng kilig sa ginawa nito sa akin. Nakadalawa na kaming anak, pero kung makakilig pa ko daig ko pa ang feeling dalaga. Sa gwapo ba naman kasi ng asawa ko? Kahit na ang hilig nito sa gabi. Nagulat kaming pareho, nang itulak ng maliliit na kamay ni Cassius ang mukha ng kanyang daddy, dahil nakatunghay lamang ito sa akin. No kiss mommy, galit na hinampas nito ang bibig ng kanyang daddy. Parehas kaming shock ni Martin, pero maya-maya pa ay sabay kaming natawa. Kinuha sa akin ni Martin ang bunso namin, at ngayon ay parehas niyang karga sa magkabilang braso nito, ang dalawang paslit. Tuwang-tuwa naman ang dalawa, dahil binuhat-buhat pataas ang mga ito, gamit lamang ang braso. Napailing na lamang ako at tumayo. Kinuha ko ang bag ni Martin, na basta na lamang niya hinagis. Kumain na po kayo sir at ma'am, biglang litaw ni Nanay Lourdes, nakangiti sa amin. Sige po Nanay Lourdes, sagot ko. Ilang sandali pa ay masaya kaming kumakain ng aming dinner. Martin POV. It's a Saturday morning. Umalis ng umaga si Maggie, kasama ang aming bunso na si Cassius, para bumisita sa bahay ni Draco at Lily, dahil kakapanganak lamang nito. Habang sinadya kong magpaiwan para sa aming gagawin ni Mickey. Andito kami ngayon sa basement, kung saan nakatago ang lahat ng aking mahalagang gamit, tulad ng mga armas. At iba't ibang klase na aming ginagamit sa aming misyon. Dito ako kung minsan kapag kailangan ko magsanay. Nang panahong hindi ko pa nakilala ang sweetheart ko, ay dito ko binubuhos ang lahat ng frustration at stress ko sa buhay. Hindi pa ito napupuntahan ni Maggie, dahil ayaw kong mag-hysterical ito nang minsan makita niya ang isang pistol ko. Sa sobrang takot nito, at baka daw pumutok ay binato niya ako ng lumilipad na vase. Muntik na akong tamaan sa ulo, kung hindi pa agad ako nakaiwas. Ang parents ko lamang ang nakakaalam sa aking basement, at wala din alam si Agatha. Sa ngayon ang tanging nakakaalam lamang nito ay ang aking pinagkakatiwalaang mga tauhan. At ngayon ay si Mickey.
Gusto ko itong turuan, habang maaga pa ng martial arts, at humawak ng armas. Para na rin sa kanyang seguridad, ay dapat bata pa lang ay matuto na ito. Lalo na ng panahong nakidnap ito ni Romeo Barramundi. Wow daddy, it looks amazing. Namamangha ang mukha ni Mickey, habang nililibot nito ang buong paningin, sa napakalaking basement. Are you ready to know more about this baby girl? Turo ko sa malaking estante, na nakadisplay ang lahat ng aking mga gamit. Yes daddy. Napalakpak pa ito sa pagtalon, at lumapit sa estante. For now, ituturo ko muna sa iyo ang mga pangalan ng mga armas dito. At kung paano ito hahawakan. Hindi ko pa ito ipapagamit sa iyo baby, okay? Okay daddy. But promise me one thing, pinag-cross ko ang aking mga braso, at yumuko sa makulit. What is it daddy? Nakatingala ito sa akin. Promise me that you never tell about this to your mommy, okay? All of this stuff and here the basement. But why daddy? Mommy will get angry to daddy. Hindi na kita matuturuan, kapag nalaman ito ni mommy. Kaya dapat secret lang natin ito. Understood? Yes daddy. I will keep my promise. Nagtaas pa ito ng kanang kamay, na para bang sumusumpa na hindi nito ipagsasabi sa kanyang mommy. Very good baby girl. Matapos ang ilang oras sa pagtuturo ko sa ilang basic, ay nakuha ko agad ang atensyon ni Mickey sa mga armas. Kahit 5 taon pa lamang ito, ay para bang matanda na, dahil palatandaan nito sadya talagang matalino ang aming baby girl. Natigil ako sa pagsasalita, nang bigla mag-ring ang aking phone. Si Maggie. Hello my sweetheart, saan ka ba kulaw? Pati si Mickey nasaan na? Umalis ba kayo? Hindi naman kayo nakita ni Nanay Lourdes na umalis, sunod-sunod na tanong ni Maggie. Napalunok ako ng laway, mukhang matatapos agad ang aking pagtuturo kay Mickey. Andito lang kami, wait, papunta na kami dyan. Bilasan mo at bantayan mo si Cassius, sabay patay nito ng tawag. Let's go na baby girl. Dumating na si mommy, binuhat ko na agad ito. No, I still want to know more about that. Next time baby, mommy will get angry if we not show up. Mabilis kaming nakakalabas ng basement, at sa sekretong daan ako dumaan, at ang labas ay sa aking minibar. Nang makarating ay binaba ko agad si Mickey. Nagtatakbo naman ito para pumunta sa living room. Mommy, matinis na boses ni Mickey. Where is your daddy? I'm here sweetheart, you already missed me. Mabilis akong lumapit dito, at kinabig sabay halik sa kanyang masarap na labi. No kiss. Malakas na sigaw ni Cassius, na nakaupo sa malaking sofa. Parehas kaming natawa ni Maggie, sa tuwing hinahalikan at niyayakap ko ang mommy nila, ay palagi itong pumipigil. Kaya mabilis akong lumapit sa aking baby boy. Isa ito sa aking tagapagmana ng aking sinimulan. My another soldier. Binuhat ko ito at hinalikan sa pisngi. My big boy. What about me daddy? Singit ni Mickey. Nilapitan ko ito at binuhat din, kung kaya ay dalawa silang binuhat ko sa magkabilang braso. You are my baby girl. My princess. And me. Napatingin ako kay Maggie na nakataas ang mga kilay. My sweetheart, my queen. Lumapit ito sa amin, at yamakap ang mga braso nito, sa dalawang bata na yakap ko. My everything, I love you so much my Maggie. Our children is my world. I love you too Bakulaw. And our kids is my world too. 20 years later. Mickey's POV. Hawak ang mahigpit na malaking traveling bag, at sukbit sa kaliwang braso ang designer bag. Mabilis na nakapara ako ng taxi, upang sumakay pa uwi sa aming mansyon. 10 years nang umalis ako ng bansa, upang mag-aral at para na rin maka-move on ang sawing puso ko sa aking first love. Ang mayabang na lalaking iyon, sa tagal na nun ay natatawa na lamang ako sa aking kaibangan. Dahil simula bata pa lamang ako, hanggang sa maging teenager ako. Nang panahon na iyon ay harap-harapan ko pinapakita ang labis kong pagkagusto dito si Arc Felix. Na kahit 12 years ang agwat ng aming edad, ay hindi yun hadlang para sa akin. Dahil super crush ko siya ng panahon na iyon. Nalaman ko na chick boy pala ito. Kahit madalas akong naiiyak sa tuwing nakikita ko itong may kasamang iba't ibang babae. Ay pikit mata ko pa rin itong minamahal.
Hanggang sa nalaman kong engaged na ito sa babae, doon natapos ang aking kahibangan sa kanya. Maski si mommy at daddy ay walang nagawa para sakin. Kundi ako ay umiyak na lamang. Mula nang umalis ako ng bansa at manirahan sa London, ay tinapos ko na ang kung anuman ang pagkagusto ko sa taong iyon. Hindi na ako nakibalita, dahil ayaw ko din naman. Sa tingin ko ay marami na sigurong itong mga anak, at ngayon ay yugod-yugod na sa katandaan. Sa kagandahan kong ito, ay marami ang halos magkandara pa para lang mapansin ko, lalo na sa runaway. Ang hindi nila alam mas minahal ko ang paghawak ng armas. Sa katunayan yan ay hindi ako sumubok magka-boyfriend man lang, dahil natuon ang buong atensyon ko sa pagmomodelo, at sa aking trabaho bilang agent. Kasalukuyan akong magbabakasyon dito sa bansa, para sorpresahin ang pamilya ko. Na isang taon ko na rin hindi nakikita. Bagamat madalas naman kaming nagkakausap, through video call. Ang pamilya ko din ang bumibisita sa akin sa London. Kung saan ako nakatira, isa ako ngayong ramp model, /FHM cover, /restaurant owner. Ang tita Agatha ko ang siyang nagudyok sa akin na maging isang model. Pinag-training niya ako, kahit na ako ay nag-aaral. Sobrang supportive ang mommy Maggie ko, at ganun na rin sila tita Candy, lola at lolo. Habang sina Mamila at Dadalo naman kung minsan ay kasama ko sa tuwing may event ang pupuntahan ko. Ang tanging taliwas lang ay si daddy ko, dahil ayaw daw nitong pagpiestahan ng mga kalalakihan ang kagandahan ko. Wala naman din itong nagawa, dahil inaway ito ni mommy. Habang si Cassius na aking kapatid ay parang wala lang. Busy kasi ito dahil ito ang gagawing tagapagmana ni daddy. Kaya kahit nag-aaral pa lang ito, ay sub-sub na ito sa trabaho. At ngayon ay vice president ng kumpanya ni daddy. Sa edad nitong 21 ay mukha na tuloy itong geraang pa sa akin, dahil sa pagiging masungit at busanggot ang mukha, pero super gwapo ang aking kapatid. At ang aming baby sister na si Mizzy, ang 4 na taon kong kapatid na 17 years ang agwat kay Cassius, lahat kami ay nagulat nang malaman na kaya pa palang manganak ni mommy. Kaya naibuhos ang lahat ng atensyon kay baby Mizzy, kaya super spoiled brat ito at mahal naming lahat. At higit sa lahat ay isa akong secret agent. 2 lamang ang nakakaalam ng aking trabaho, si Daddy at Cassius. Nag-aral ako bilang isang fashion designer. Ngunit bigla akong nag-shift ng course. Ewan ko ba kahit nagmumodel ako, ay hindi ko gusto ang aking kurso. At sabik pa rin akong humawak ng mga armas, at nag-aral ng criminology. Walang nakakaalam sa aking ginawa noong una, hanggang sa nagbakasyon ang pamilya ko. Lahat ng gamit na meron ako, ay tinago ko ng husto. Ang tanging alam nila ay bukod sa nag-aaral ako, ay pagmomodelo lang ang inaatupag ko sa buhay. Ngunit isang araw halos matanggal ang aking panga, dahil hawak ni daddy ang iba't ibang klase ng armas na aking koleksyon. Hindi ko alam kung paano niya nakita ang mga iyon, kahit pa nakalagay na ang mga iyon sa aking vault. Wala na akong nagawa, kundi sabihin ang aking nagawa, ang akala ko ay papagalitan ako ng gusto ni daddy. Ngunit laking tuwa ko nang sumang-ayon ito sa desisyon ng aking buhay. Tanging si daddy lamang nung una ang nakakaalam sa aking pinaggagawa. Simula pa kasi ng bata ako, ay tinuturuan na ako ni daddy gumamit ng armas, bilang self-defense at martial arts. Nalaman iyon ni mommy, kaya halos mamuti ang buhok nito. Pinatigil ako gumamit ng armas, pero pasakreto pa rin akong tinuturuan ni daddy. Mabuti na lamang nang graduate ako ng college, ay si Daddy Martin at si Cassius lang ang pumunta sa London para umattend, dahil hindi na nakasama si mommy, dahil kabuwanan at mangganganak na ito sa aming bunso na si Mizzy. Alam ko din ang labis na pagkagulat ni Cassius noon, dahil imbes na graduate ako bilang isang fashion designer, dahil sa aking pagmomodelo, ay sa pagiging pulis ako napunta. Mabuti na lamang at tahimik lang din itong aking kapatid. Matapos ang 2 oras na pagbiyahe, ay nakarating ako sa aming mansyon. Laking gulat ng mga security nang makita nila ako. Ma'am Mickey, gulat na tanong ng head security. Marahan ako tumungo at ngumiti sa mga ito. I want to surprise my family. Masayang sagot ko sa mga ito. Mabilis nila akong pinapasok. Habang dali-dali kinuha ng iba ang dala kong traveling bag, at pinasakay sa isang pick-up para sa paghatid sa mansyon.
Ilang minuto lang naman, ay nakarating na ako. Napatingin ako sa aking wristwatch. It's already 7 in the evening. Dahan-dahan akong lumapit sa napakalaking pintuan. Iba na ang itsura ng aming mansyon, dahil ilang taon na rin nang ipa-renovate ito ni Daddy. Tahimik ang buong sala, pasimple akong naglakad papunta sa kusina, at nagtago sa malaking halaman. They are all having a dinner. Anong ulam natin? Bigla kong sulpot. Nakita ko ang pagbagsak ng mga kutsara ni Mommy at Daddy, habang si Cassius ay nabitin sa pagsubo. Mabilis ang mga mata ng mga ito, at nanlalaki sa pagkakagulat. Napasinghap si Mommy. Mickey, bulalas ni Mommy. Mickey, Daddy, Ate Mickey, matinis na boses ni Mizzy. Parang ako ito nung panahong ako pa lamang ang baby ni Mommy at Daddy. Si Cassius naman ay nakatingin lang sa akin. Para talaga itong bato walang emosyon. Surprise! Napatayo ng mabilis si Mommy, at pasugod na lumapit sa akin. Oh God! Kailan ka pa nakarating? Bakit hindi ka nagsabi sa amin ng daddy mo? Naluluhang yamakap sa akin si Mommy. Niyakap ko ito ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Gusto ko lang makapagbakasyon. Masyado na kasi akong na-drain sa work. Kaya pahinga muna. Matapos ang mahigpit na yakap, ay lumapit ako kay Daddy para yakapin ito at halikan. My oldest daughter, mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Syempre naman po Daddy, hagik-hag ko. Lumapit ako sa aking little sister, na aking mini version. Si Mizzy. My baby sister, super pretty talaga ng baby namin. Super na-miss kita, niyakap ko ito ng mahigpit, at pinugpog ng halik sa buong mukha kahit ngumunguya pa ito. Ate Mickey, I can't breathe. Oops, sorry. At muli ay niyakap ko ito. At ang panghuli ay si Cassius. Napangisi ako nang makita ko ang pagkunot nito ng noo. Alam ko na maarte ito. Pero sinugod ko ito ng yakap. Oh, you can say hi, but don't ever hug me ate. Masungit na sabi nito, nang halos ipitin ko ang leeg nito. Watch your mouth Cassius. Babala ni Mommy. Bakit ba? Yakap lang eh. Parang dati naman hinugasan ko ang bot mo nung nagpopo ka, pang-asar ko dito. Nakita ko ang lalong pagsama ng mukha nito. Dahil sa tuwing binabalik ko ang kwentong iyon. Ang sarap kasing asarin nitong kapatid ko. Naubod ng sungit. Para bang pinaglihi sa sama ng loob. Come here, para makakain ka na, inasikaso ako ni Mommy, para sa aking pagkain. Ngayon na lamang ulit kasi kami naging kompleto sa loob ng maraming taon dito sa mansyon. Oh my God, save my baby. Napabalikwas ako ng bangon. Pawisan at hinihingal. Ganito ako sa tuwing napapaginipan ko ang mga senaryo, na paulit-ulit na nangyayari sa akin. Hindi ko alam pero para kasing totoo. Simula nang magising ako sa aking pagkakakoma 2 years ago. Dahil sa aking trabaho. Napagpasyahan ko na lamang na tumayo para bumaba, at uminom ng tubig. Dahil sa tuwing napapanaginipan ko ang mga gano, ay halos hindi na ako makatulog pang muli. Napatingin ako sa wall clock. It's already 4 in the morning. Bumaba ako gamit ang elevator, para mapabilis ang pagpunta sa kusina. Nakita ako ng ilang kasambahay na nagsisimula ng kumilos ng gawaing bahay, at binati nila ako kaya binati ko rin sila. Matapos kong uminom ng tubig, nang masalubong ko si Mommy. Halatang nagulat ito pagkakita sa akin. Good morning Mommy. You already awake. Lumapit ito sa akin at agad akong yamakap. Mommy, bigla parang gusto ko maiyak. Doon tayo sa iyong kwarto. Tumungo ako. Nang makarating ay nakasunod sa amin ang isang kasambahay, para magdala ng mainit na kape. Ilang sandali pa ay nakarating kami sa aking kwarto. Umupo ako sa aking kama, at nakasandig sa headboard ng kama. Hinawakan ni Mommy ang aking kamay. Sumasakit pa din ba ang iyong ulo? Nag-aalalang tanong ni Mommy. Marahan akong tumango. Medyo po Mommy, pero kanina na naginip na naman ako. Pero iba na ito bakit may baby akong hawak Mommy? Naguguluhang tanong ko. Napatitik sa akin si Mommy, na para bang may laman at may gustong sabihin sa akin. Pero alam ko naman na hindi ito magsasalita. Ano pa ang napanaginipan mo? Basta may hawak akong infant baby. Nagpapaaraw daw ako nun, nang biglan na lamang may tumutok sa akin. Mommy bakit parang totoo? Kasi ilang beses ko na iyon napapanaginipan ng paulit-ulit.
Nagigising na lamang ako na umiiyak, biglang tumulo ang aking mga luha. Pakiramdam ko ay naninikip ang aking dibdib. 2 years na akong magaling mommy, pero bakit wala akong maalala sa 1 taon ko? Sa tuwing iniisip ko naman sumasakit ng husto ang ulo ko, kaya palagi na lang ako umiinom ng gamot. Hindi ito nakakatulong sa aking trabaho. Mabilis akong niyakap ni mommy, at hinagod ang aking likod, it's fine. Huwag mo na lang masyadong isipan ang nasa panaginip mo anak. Ang importante ay nasa maayos ka ngayon. At nagpapatuloy ang buhay mo, mahinahon ang boses ni mommy. Nakaramdam ako ng ginhawa sa bawat salita ni mommy. Napapikit na lamang ako habang nakayakap dito. Nang magising ako 2 taon na ang nakakalipas. Sobra ang galit ng aking pamilya. Ang sabi ni daddy ay naaksidente daw ang sinasakyan kong kotse. Nakoma ako ng 1 buwan, at paggising ko ay wala akong maalala. Nakakapagtaka lang dahil nagising ako na 1 taon na ang nakalilipas. At nabura muli ang aking alaala. Nagpumilit akong tanungin si daddy, kung may kinalaman ba ito sa huli kong misyon na isang syndicate. Swerte ko daw at nabuhay pa ako, kaya lang nawala ang aking memory. Tinanong ko kung alam na ba ni mommy ang aking trabaho, matagal bago ako sinagot ni daddy. Ang sabi niya lang ay wala. Kaya napanatag na lamang ang aking kalooban dahil may tiwala ako kay daddy. Ang lagi lang gumugulo sa aking isipan, ay ang aking panaginip na paulit-ulit na nangyayari sa akin, na parabang nangyari talaga sa aking buhay. I remembered the familiar man, which I think he was my lover. Kahit malabo ang mukha nito, ay alam kong minahal ko ito ng lubusan. Hanggang sa magbuntis at manganak ako. I'm holding a little boy in my arms. And I really loved him. But everything was collapsed when the gunman always entered in my front. I think it's a nightmare. Matapos kong mawala sa madelang, ay muli akong sumabak. Hindi ko alam pero nag-iba ang kurba ng aking katawan. Ang aking dibdib na lalong lumaki, at nagkalaman ako. Kaya kinailangan ko pang mag-diet, para bumalik ang dating timbang ko. Napansin ko ang ilang stretch marks sa aking tiyan na labis kong ipinagtaka. Ang sabi lamang ni mommy, dahil panay daw ako kain nang wala akong memory. Ipinalaser pa ang mga kamot ko sa tiyan, para lang wala ng bakas. Mabuti na lamang at pinayagan muli ako ng aking manager na bumalik sa pagiging model. Ngunit naging conservative na ang aking theme. Hindi na ito pa sexy na tulad dati. Dahil kung todo takip na ang ilan sa aking mga katawan, na labis kong ipinagtaka. Pero yon daw kasi ang utos, kaya hinayaan ko na lamang. Nakabalik na rin ako sa aking mission, ngunit hindi na tulad ng dati na mabibigat na kaso. Ewan ko ba sa aming big boss? Medyo easy na lang ang ibinigay sa akin. Gusto ko sanang magreklamo, ngunit lagi namang panakot ay mag-resign na lamang daw ako. Kesa ang wala, kaya tinanggap ko na lang, lalo na at kakambal ko ang aking armas. Habang ang isang restaurant ko, ay inihahabilan ko sa aking pinagkakatiwalaang tauhan sa tuwing wala ako. Napabalikwas na lamang ako na mataas na ang araw. It's 11:15 AM na pala. Hindi ko napansin na nakatulog pala ako, nang makapag-usap kami ni mommy. Kaya napagpasyahan ko na lamang ang maligo muna bago bumaba. Nang matapos ay hinanap ng aking paningin ang aking pamilya. Nakita ko ang isang kasambahay. Nakita mo po manang sina mommy? Tanong ko. Nasa kusina na po sila ma'am para kumain, sakto po at bumaba na kayo, dahil pinapatawag ka na po. Okay thank you po, nakangiti akong sumagot at tumalikod na dito. Nakaupo na sa malaking table si daddy at mommy, habang pinagitnaan nila si Mizzy. Wala si Cassius dahil nasa office tiyak yun. Mabuti naman anak at gising ka na. Halika na, si mommy. Mabilis akong tumabi kay daddy. Ilang sandali pa ay masaya kaming kumakain ng lunch. Daddy pwede po ba akong pumasyal sa office ngayon? 1 linggo na rin po kasi ako ngayon dito sa bahay. Hindi pa ako nakakalabas. Okay sure no problem. Basta may driver ka at bodyguard, sagot ni daddy. I can drive naman daddy. And besides kaya ko po ang aking sarili. No need for bodyguard, nakanguso kong reklamo. Sa ayaw at sa gusto mo may driver ka at bodyguard Mickey. Mamaya sumakit na naman yang ulo mo, utos ni mommy.
Just do what your mother said, dagdag ni Daddy. Can I go to with you, Ate Mickey? Biglang singit ni Mizzy. No my princess. We gonna watch our favorite movie, mabilis na sagot ni Daddy. Natawa na lamang ako, naalala ko ng ganitong edad pa lamang ako, na overprotective si Daddy sa akin. Mukhang mas malala pa ngayon dahil bunso. Mommy, lumingon ito kay Mommy. Your daddy is right baby, sagot ni Mommy. Nakita ko ang pagbusangot ng mukha ng aming bunso. Don't worry baby, next time isasama kita, kindat ko dito. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha nito. Pagbaba ko ng sasakyan, ay nakasunod agad sa akin ang isang bodyguard. Ayoko na sana dahil kayang-kaya ko naman ang aking sarili. Ngunit baka magalit naman si Daddy at Mommy. Ang mga empleyado ay nagulat nang makita ako, ang iba ay binati ako at ang iba na mukhang hindi pa ako kilala. Pero ayos lang naman kahit hindi nila ako pansinin. Sumakay kami sa private elevator, para wala kaming kasabay na ibang empleyado. Nang makarating sa pinakataas na floor, ay masayang naglalakad ako. Gusto kong gulatin si Cassius. Nagpaiwan naman sa labas ng kwarto ang aking bodyguard, nakiupo ito malapit sa isang secretary. Pumihit ako sa seradure ng pintuan, at dirdiretsyong pumasok. Imbes na ako ang manggulat, ay ako pala ang magugulat. Why you always here? Malakas na boses ni Cassius. Napatingin ako sa babaeng maganda, na mukhang Barbie ang mukha. Si Drixie, ang bunsong anak ni Tita Lily at Tito Draco. Hey stop it Cassius. Parehas silang natigilan, at napatingin sa akin. Kita ko ang pagkunot ng noo ni Cassius. Patakbong lumapit sa akin si Drixie. Ate Mickey, mabilis kaming nagyakapan. Wow you grew up so beautiful Drixie. Namamangha pa rin talaga ako sa taglay nitong kagandahan. Tulad ni Tita Lily. Bigla itong nag-blush. Thanks ate. Anong ginagawa mo dito? Kunwari kong tanong kahit alam ko naman ang sagot. Matagal na kasi itong may gusto kay Cassius. Nakikita ko ang sarili ko kay Drixie, na panay habol sa isang lalaki. Binisita siya, sabay nguso nito sa aking kapatid. I'll never entertain anyone in my office. If you two have nothing else to do, then you can leave now. Masungit na birada ng aking kapatid. Kahit kailan talaga ito, parang tulad ito ng aking crush dati, na si Art Felix na gerang na ngayon. Ang sungit mo naman brother, sige magpaka-busy ka lang dyan. Mag-chikahan lang kami ni Drixie. Hinhila ko si Drixie papunta sa malaking sofa. At binulungan ito. Wa-epek pa rin ang beauty mo bay. Tanong ko dito sa mahinang boses. Umiling ito at malungkot na sumagot. Gusto ko na ngang mag-give up ate Mickey. Nahabag naman ako dito. Dahil ako talaga ang nagkonsinti kay Drixie, na patuloy lamang kulitin ang aking kapatid. Lalo na at pihikan sa babae si Cassius. Baka sakaling dito lamang ito magka-rainbow ang buhay ng aking kapatid, na palagi akala mo ay may bagyong darating sa sama ng mukha. Ilang taon ka na ba ulit? Tanong ko. 18 pa lang po. Napatitig ako dito. Napakabata pa talaga nito. Pero kung may tiyaga tiyak may nilaga. Bigla akong napaisip. At binulungan ito. Nagliwanag ang mukha nito sa aking kalokohan. Alam mo Drixie, I have a handsome and wealthy friend. Ipapakilala kita sa kanya. Sa tingin ko ay bagay naman kayo, malakas kong boses, na tiyak aabot sa pandinig ni Cassius. Kinindatan ko pa si Drixie. Wow really ate Mickey, what's his name? Do you have a picture? Exciting ang boses nito. Napadiretso ang aking paningin sa aking kapatid, na ngayon ay nakatutok ang mukha sa harap ng monitor. May hawak itong ballpen na mahigpit. Bigla akong napangisi. Yes of course. Kapag gwapo auto-save agad yan sa aking gallery, kinuha ko ang latest phone ko, at pumunta sa gallery. Malawak ang aking pagkakangisi dahil ang aking ipapakita ay picture ni Cassius na nakahubad ang damit, habang nagi-gym. Ninakawan ko ito ng picture, dahil balak ko talagang isend kay Drixie. Pero ngayon ay magagamit ko pala. Nanlalaki ang mga mata ni Drixie, nang ipakita ko sa kanya ang picture ng aking kapatid. Malaking tao kasi ang aking kapatid, sa katunayan nga niyan ay mas matangkad pa ito kay Daddy. May matigas na abs at pumuputok na muscle. Nakita ko ang pagnganga ni Drixie. Ate isend mo sa akin ito,
Pabulong na sabi nito sa akin. Oo naman, malakas ka sa akin eh. Pero ang paningin ko ay nasa aking kapatid, na ngayon ay para bang nakikinig, dahil para itong tulala na lamang. Alam mo ba Drixie, naghahanap na yan ng kanyang the one. Sa tingin ko ay bagay kayo. Kapag kayo ay kinasal sagot ko na buong letsyon. Deal. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng kamao ni Cassius sa kanyang office table. Parang gusto ko tumawa ng malakas sa reaksyon ng aking kapatid. Will you both go outside? You interrupted my work. Asik ni Cassius. Nag-uusap lang kami dito my dear brother. Ikaw naman, wag mo kaming inintindi dito. Para sa future ito ni Drixie, pang-asar ko pa. Napayuko na lamang si Drixie, na nagpipigil na mapangiti. Narinig namin ang malutong nitong mura na para bang may kaaway. Tara na nga Drixie, sa iba tayo mag-usap. Para walang nakikiipal sa atin. Lalo na at super gwapo ng ating topic. Hindi makarelate ang isa dyan. Kasi pangit. Bigla kong hinhila si Drixie patayo. Nang makalapit na kami sa pintuan, ay umalangaw-ngaw ang boses ni Cassius. Stay here Drixie. Bingo! Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Drixie. Ako naman ay halos magtatalo ng kaluluwa, dahil nagtagumpay ang aking kabaliwan. Akala ko ba pinapaalis mo na kami? Ba't pumipigil ka? Not you ate. It's Drixie. You can go home now, and leave her to me. Parang kanina lang inabutan ko kayo ay pinapaalis mo siya. Ba't ngayon ay ayaw mong pauwiin? Something's fishy ka talaga my dear brother, pang-asar ko. Nakita ko ang lalong pagdilim ng mukha nito. Kulang na lang ay ihagis ako nito sa bintana. Okay. Ingat ka dito Drixie. Ang ganda-ganda mo pa naman baka mengkanto ka. Ate, malakas na boses ni Cassius. Okay bye. Nagtatakbo ako palabas ng office nito. Nang makalabas ay dun ko lamang nailabas ang lahat ng pagpipigil ko sa pagtawa. Halos maluha-luha ako habang naglalakad. Napapatingin na lamang sa akin ang ilang empleyado. Habang nasa aking likuran ang bodyguard. Ang kapatid kong mukhang tuod talaga. Nang makasakay sa kotse, ay sinabi ko sa aking driver na dumaan muna sa isang mall, dahil balak kong tumingin-tingin. Nakasunod lamang sa akin ang bodyguard, at ilang metro ang layo nito sa akin. Pumasok ako sa mga butik, kaso wala akong matipuhan, or dahil wala lang ako sa mood bumili ng damit. Kaya napagpasyahan ko na lamang lumabas. Nagulat ako nang may bumangga sa aking binti. Isang maliit na batang lalaki. Mommy, boses ng isang anghel. Mabilis akong napayuko sa batang nakayapos sa aking binti. Halos tumalon ang aking puso, nang makita ko ang maliit na mukha nito. Kulang na lang ay pati ang buong sistema ko, ay manigas ng magtama ang aming mga mata. Mukhang nasa 2 taon pa lamang ito. You back my mommy. Napaluhod ako para magpantay ang aming mukha. Parang gusto kong maluha sa paraan ng tingin nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang tinusok ang aking puso. I'm not your mommy baby, malungkot kong sagot dito. Nakita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. But you're my mommy, I swear. Where is your daddy? Tanong ko dito, na hindi inaalis ang paningin sa mga mata nito. Daddy is here, bigla itong may tinuro. Halos matamba ako sa aking pagkakaluhod. Nang makita ko ang isang malaking tao na papalapit sa aming gawi. Si Ark Felix. Kahit 1 dekada ko na itong hindi nakikita, ay para bang nanabik muli akong makita ito. Nag-matured na ito ng husto, ngunit sobrang lakas pa rin ng dating. Ang balbas nitong medyo makapal, ay nakadagdag sa kagwapuhan nitong taglay. Dahil sa laki ng katawan at maayos na pananamit nito, para bang matagal ko na itong nakita na ganun ang itsura nito, pero 10 years ago pa nang huli kaming nagkita. Pero mali dahil may asawa na ito. At itong nasa aking harapan ay kanyang anak. Hindi ko maiwasang tumibok ng malakas ang aking puso. Bumalik ang unang pag-ibig ko. Phoenix, tawag nito sa kanyang anak, malaki at buong-buo ang boses nito. Ito ang boses na aking kinasabukan muling pakinggan. Para bang matagal ko na itong naririnig. Mommy is here, bigla ako nitong niyakap sa aking leeg. Pigil ko ang aking mga luha, dahil pakiramdam ko ay matagal ko na itong pinanabakan. Phoenix come here, she doesn't know, lumapit ito at kinalas ang mga brasong nakayakap sa aking leeg. Kinarga nito ang anak.
Daddy, mahina nitong salita, na para bang nagpipigil umiyak. Napatayo ako ng maayos, at tumangala dito. I'm sorry for my son. But I'm glad that you finally back here. Napaawang na lamang ang aking bibig. Bago pa ako makasagot, ay lumapit ito sa akin at bumulong sa aking tenga. You really look so beautiful baby, naramdaman ko ang marahan na pagkagat nito sa aking tenga. Para akong namaligno. Bago pa ako makasalita, ay nawala na ang mga ito sa aking harapan. Umuwi na tayo ma'am, antag sa akin ng bodyguard, na hindi ko na malayang nakalapit na sa akin. Sumunod na lamang ako na parang wala sa sarili. Hindi ko na malayang nakauwi na pala ako. Dahil sa pagkatulala, biglang sumakit ang ulo ko. Napahawak ako sa aking sentido. Kumikirot na naman ito. Ganito ako kapag may inaalala akong isang bagay. Mike, malakas na boses ni Mommy. Mommy, mahina kong tawag. Just ko anak. Namumutla ka. Natatarante si Mommy. Bago pa ako makapagsalita, ay nawalan ako ng malay dahil sa sakit ng aking ulo. Narinig ko pa ang malakas na sigaw ni Mommy. Nagising ako sa aking kwarto. Maayos na ang aking pakiramdam. Pakiramdam ko ay ang haba ng aking pagtulog, dahil parang sumakit ang aking likod. Lumaki ang aking mata nang makitang 7:00 na pala ng umaga. Ang huli kong naalala ay sumakit ang aking ulo, dahil sa pag-iisip lalo na sa aking nakita kahapon, isang batang lalaki na tinawag akong Mommy at si Ark Felix. Naligo muna ako at nag-ayos ng sarili, bago bumaba ng kusina. Pinili ko ang maghagdan para makapag-isip ng matino sa nangyari mula kahapon. Saktong pagbaba ko ng hagdan, ay may patakbong batang lalaki ang pumunta sa akin. Mommy, ang batang iyon ay ang kahapon. Si Phoenix na anak ni Ark Felix. Halos mapangga nga ako. Anong ginagawa ng batang ito dito? Nakita ko ang patakbong paglapit ni Mizzy. Ate Mickey, Phoenix is here. Kilala mo siya Mizzy? Yes po ate. He is always here with his daddy. Naguguluhan pa rin ako. Hindi ko alam pero natagpuan ko na lamang na karga ko si Phoenix. Ang sarap niyang yakapin. Kung maaari lang ay ayoko na itong mawala sa akin. Sumunod ako kay Mizzy sa kusina, dahil andan si Mommy at Daddy, kasama si Ark Felix. Nang makapasok ay 3 pares ng mga mata ang sumalubong sa amin. Partikular sa akin, nakita ko ang blankong mukha ni Daddy. Habang si Mommy naman ay parabang nag-aalala ang mukha. Ngunit si Ark Felix ay parang kakaiba ang paraan ng pagtingin nito sa akin. Parang may apoy, bigla tuloy nag-init ang aking pisngi. Napayuko na lamang ako at lumapit sa gawi ni Ark Felix, para ibigay sa kanya si Phoenix. Tumabi ka na kay Phoenix, Mickey, utos ni Daddy. Kaya ang ending ay pinagitnaan namin ni Ark si Phoenix. Dahil ganun din si Mommy at Daddy kay Mizzy. Para akong robot habang kumakain. Halos hindi ko manguya ang aking kinakain sa presensya ng aking kapaligiran. Napatingin ako sa aking kaliwa na si Phoenix. Sinusubuan ito ni Ark, ngunit natatapon naman. Napataas tuloy ang aking kilay. Dahil parang hindi naman marunong magpakain si Ark sa kanyang anak. Ako na lang magpapakain. Okay, sagot ni Ark. Namalayan ko na lang na masayang nagpapkain kay Phoenix. Pakiramdam ko ay lumilipad ang aking puso, sa tuwing nakikita ko ang matamis na ngiti ng batang ito. Nang matapos ang aming breakfast, ay nag-usap si Daddy at Ark Felix. Kaya naiwan kami dito sa living room. Magkalaro si Mizzy at Phoenix. Habang katabi ko si Mommy. Mommy, bakit po andito sila? At saka kahapon nakita ko sila sa mall, at tinawag akong Mommy ni Baby Phoenix. Hindi po ba nag-asawa na si Ark? Marahan na tumungo si Mommy. He is married. Parang hiniwa ang aking puso sa sagot ni Mommy, na kahit alam ko naman na talaga ang sagot. Parang gusto ko tuloy maluha. Saan na po ang Mommy ni Phoenix? Bakit palagi ang tawag niya sa akin ay Mommy? Parang gusto ko magalit sa totoong nanay ni Phoenix. You will know everything Mickey. Not now but soon. Nagtatakang napatingin ako kay Mommy. Ngunit hindi na ako nagtangkapang magtanong. Lumapit sa akin si Phoenix, kaya kinandang ko dito. Niyakap ko ito na para bang sarili kong anak. Naluluha ako na hindi ko maintindihan. Naawa ako sa batang ito. Napakagwapo pa naman. Hindi ko napigil ang halikan ito sa noo.
Paulit-ulit ko itong hinalikan, habang nakayakap sa akin ang batang paslit. Alam kong nakatingin lamang sa akin si Mommy. Nasa ganitong eksena kami nang naabutan ni Ark Felix at Daddy. Nabitin ang nguso ko sa kakahalik sa ulo ni Phoenix. Bigla tuloy akong nahiya. Ang mukha ni Daddy ay seryoso na nakatingin sa amin. Habang si Ark Felix naman, ay parang naa-amuse sa nakita. Inirapan ko tuloy ito nang wala sa oras. Ano naman kung halikan ko ang anak nito, hindi naman siguro ako makukulong. Sa ilang araw na paglipas, ay araw-araw ding nasa mansyon ang mag-ama. Parang ang sanay na ang aking magulang sa presensya ng lalaki. Ako naman ay naiilang sa paraan ng tingin nito sa akin. Ngunit kay Phoenix ay palagi akong nasa sabik. Hapon na kaya pinatulog ko sa aking silid si Phoenix dahil napagod sa kakalaro. Ako na ang nag-asikaso dito. Tinabihan ko ito sa pagtulog, at namalayan ko na lang na nakatulog na rin ako. Naalimpungatan ako nang may nakayakap sa aking likuran, at marahan ang paghalik nito sa aking batok. Bigla akong nanigas nang mapagsino ito. What are you doing here? Why? We often to this before. What? My wife, please come back to your senses. I missed you so much. Mahinang bulong nito sa akin, na nagpaliyab sa aking katawan. Are you out of your mind? Asek ko dito. No, we already married. And I'm your husband. Phoenix is our son. Tinihaya ako nito. At ilang sandali lang ay sinunggaban nito ang aking labi. Parang may kumislap sa aking alaala na ganitong eksena. My God, is it real? I love you.